Sin taxes aims to discourage people from buying these vices and admittedly dangerous products by putting the added taxes to the aforementioned products. Around 80% ng revenue galing sa tobacco at soft drinks ay inilagay sa PhilHealth para mapunan ang Universal Healthcare Act. Kumbaga, nilalaan yung mga nagsisira sa health ng sangkatauhan to a universal healthcare system. You know, kind of feeds off of itself. 80% of it goes to the UHC na binibigay as a subsidy sa PhilHealth. Now, as you can see, around 330 billion pesos yung nakolekta in tobacco excise taxes alone. Saan mapupunta yun? Nakalagay na sa Universal Healthcare Act na 80% ng makukuha sa tobacco, sa sugar beverages, 80% ng tax na makukuha doon is mapupunta sa Universal Healthcare System. 330 billion nga sa tobacco alone, sa excise tax ng tobacco alone, from 2021 to 2022. So parang ang weird nun, di ba? Like, ang taas nun. Tapos hindi mo ibibigay sa rightful owner or rightful na pagbibigyan ng subsidiya na yun. That's just weird. Saan mapupunta yun? The law requires, particularly the Sin Tax Reform Act, that 80% of the tax revenue ay mapupunta para sa subsidiya ng PhilHealth for the Universal Healthcare Act para sa mga indigent at retirees. Paano na lamang ang mga may hirap at mga senior citizens, mga PWDs na hindi makapagtrabaho at hindi makapag-contribute sa PhilHealth?